Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako ho ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon, eto ako medyo nababahala ako rito sa nangyari na 'to, dito kay Cassandra Leong kahapon, sa kalagitnaan ng pagdinig, 4th quad hearing ng, House of Representatives. House of Representatives, yan. So, ano yun, hindi niya na siguro kinaya ang pressure ng pagsisinungaling. Akala niya strong siya. Akala ko sabihin niyo akala ko genius siya, 'di ba? Baka Tess Boone hinimatay nalantakan ni Wesley. Wesley naman kayo, akala ko naman si Dan Fernandez, 'di ba? Okay. Hindi ganito kasi, 'di ba sa kalagitnaan ng pagdinig ganyan, nagulat na lang ako nung magkaroon ako ng internet signal. Narinig ko na yung doktor ng Kongreso, hinahanap nila. And then tinanong, how's Cassandra Leong? Sabi niya, okay na siya ngayon, binigyan namin siya ng carbohydrates. Yun. So sabi niya, bumaba nga raw po yung sugar level. Eh, ang ginagawa pala nito ni Alice ni Alice ni Cassie, hindi raw po ito nagkakain. Yung mga ibinibigay, no, siguro nagpapapayat. Yung mga ibinibigay na mga pagkain ng House of Representatives sa kanya, mga siniserve, na masasarap naman talaga in fairness, hindi niya po kinakain daw. At ang gustong kainin niya, yung nasa labas. Aba, di ba? Diyan ho dapat maging maingat. Kasi, possibility nito, ano, yung nga ho, Sir Carlos, na ginawa niyang depensa yung kanyang health condition. And then, at educational predicament. Ang ginawa niya ay, ang nangyari dito, nagsi-CR din siya, di ba? Nagto-toilet din siya, ganyan. Dapat bantayan rin yan. Kasi po posible diyan na merong, halimbawa, pumunta ng CR. Di ba? Dapat merong kasama, merong escort. Babaeng pulis, syempre. Para ho walang lalapit sa kanya. Tignan muna yung cubicle na papasukan. O meron pong designated cubicle para lamang po sa kanya pag siya po ay pupunta ng toilet. Ni Congresswoman, hindi pwedeng pumasok. Dapat po kanya lang. Actually, maganda yung venue na yan. Nakarating na ako diyan talaga isang beses. So, bakit ko sinasabi yon? So, pwede kasing bigyan niya ng lason o anumang gamot na po pwedeng mag-cause na bumaba yung kanyang sugar level, 'di ba? O bumaba yung kanyang potassium. So ang problema nito, mapipilitan po House House of Representatives na isugod siya sa pinakamalayong hospital, 'di ba? Oh. Ngayon, pag naisugod to sa pinakamalayong hospital, marami na hong pwedeng posibleng mangyari doon. So, pwedeng maharang yung ambulance sa daanan, 'di ba? O pwede naman na nandoon na sa hospital, tapos pwedeng doon gawa ng paraan na siya ay maitakas. O kunwari yung pulis na bantay doon, 'di ba? Umihi lamang o jumebs, merong isang karelyebo, sabihin pumasok dito sa loob namin. May nakita kami rin pumasok na nurse. Tapos lumabas yung nurse lang din uli. Wala namang ibang dala. Tapos yun pala, nag-switching na. 'Di ba? Si Cassie na pala yung unang lumabas. So, tapos after an hour, may pumasok na maraming mga nurses, 'di ba? Para mag-routine check-up sa kanya. Tapos lumabas sila, marami pa rin. Oh, yun pala kasama na ron yung naka-switch na nurse. 'Di ba? Marami hong pwedeng mangyari. Ano 'yun, no? Lahat ba naman 'yun tinitignan nila? Yung mga 'yan naka-face mask. Oh, 'di ba? Pupuwede ho yung mga ganong mga bagay. So dapat pakainin ng pinakbet, 'di ba? Correct, parang K-drama pero posibleng-posibleng mangyari yung mga ganong bagay, 'di ba? Kasi nga vital siya sa sa pagdinig yung kanyang koneksyon. Oh, kaya sabi ko i-determine nilang maigi, 'di ba? Pag i-determine nila ng maigi, um, siya ba yung pinaka least guilty rito? Kung siya naman po ay isa sa guilty rito, ang possibility rito maging state witness ba siya? Gaano naman po kabigat? 'Di ba? They have to weigh in. Gaano ba kabigat ang mahihita ng gobyerno sa impormasyon na marireveal niya? Oh, katulad ni Colonel Sanchez, ay sorry, Padilla. Sanchez ako ng Sanchez, kahawig kasi ng pinsan kong buo 'di ba? Dapat bigyan siya ng seguridad.
'Di ba? Ikondisyon yung kanya, yung na inaalala niya, ikondisyon yung isipan niya. Alam niyo kung bakit? Unang-una tama ka, Si Junpro. 24 ano, 24 years old lang siya, baka nasa hit list, posible rin, 'di ba? 24 years old lang siya, batang-bata pa. So yung, pressure, 'di ba, na seguridad, importante 'yun, oh. Yung tawag dito, yung witness protection program, 'yan, i-offer sa kanya 'yon, 'di ba? Basta't malaman kung gaano kabigat yung kanyang impormasyon na puwedeng malaman. Kasi ho merong mga tignan niyo ha, hindi niyo po ba hindi, kayo pa, hindi niyo 'to mapansin. Hindi po siya, sabi niya nakapag-aral, 'di ba? Pure Chinese, so galing ng China, in-export papuntang Pilipinas. Tapos, si Sheila, gano'n din. Si Alice, gano'n din. Pare-pareho yung mga kwento nila. So puntahan po natin, ano po ba ang kalagayan ng mga babae, mga batang babae na mga babies sa China? 'Di ba kapagka babae, ano 'yan, ikinahihiya nila doon kasi one China policy sila, one child policy sila. Isang bata lang ang puwedeng maging anak ng isang pamilya. So pagka nagkaroon nga ng magiging anak na babae, ay either ina-abort na para magkaroon ng tsansa na makapanganak pa sila ng lalaki. So ito hong mga babae, 'di ba may mga balita rin na itong mga babaeng anak sa China na hindi kinayang patayin ng magulang pero puwedeng pagkakitaan, 'di ba? Ibinebenta. So puwedeng itong mga 'to na kasi kung titingnan niyo, bakit hindi magkakamukha si Alice Guo at saka itong si Sheila, 'di ba? Hindi sila magkamukha 'pag tinignan mo, layo, Oh, so posible itong mga 'to, tignan mo nanay niya ha, tignan mo nanay niya. Oh, pure Chinese ang nanay niya, nasaan ang tatay ni Cassie, 'di ba? Kaya tsaka bakit mag-isa lang siya, 'di ba? Hindi kasi rito nakatira yung mga magulang niya. Nanay niya sa China namatay na. Hmm. And then sina Alice Goo, magulang nila, yung nanay nila nasa China rin. Oh, peke naman yung leal na sinasabi nila rito na nandoon sa tawag dito sa birth certificate, 'di ba? Ngayon, um, yes, hindi sila magkakapatid, Kaya sinabi rin ni Sheila, 'di ba, hindi sila magkakapatid. So itong mga 'to posibleng front ito ng mga sindikato. Okay? Yung mga sindikato na magkakaroon ka ng parents, ampunin ka namin, magkakaroon ka ng parents, Chinese, ganito, dalhin namin kayo. Oh. Siya nga dapat ding magtaka saan ang galing ang iyong kayamanan? 'Di ba? Saan ang galing ang pera niya? Anong hanap buhay ng magulang mo? 'Di ba dapat natatanong rin po niya sa sarili niya 'yun. Oh. At saka isang napansin ko doon, eto, nung tinanong siya ni Barbers, ni Ace, ni paring Ace. Ang ganda ng tanong ni paring Ace sa kanya, casual na casual, 'di ba? Na sinabi na, "Kilala mo ba si Warren Wu?" Warren Wu? Kilala ano ko po siya, ninong ko po siya. Isipin mo paano naging ninong, wala naman kayong binyag. Walang gano'n sa Chinese, 'di ba? Best friend daw ng nanay niya. Uy, tanong naman ni Abante, kailan pa sila, Abante ba 'yun? Yung nagtanong, kailan pa sila naging mag-best friend? Okay, kailan sila o paano sila naging mag-best friend, 'di ba? Oh. So, ibig sabihin dito, sabi niya kapagka dumarating daw po dito 'yon, close na close silang dalawa. Pero hindi raw niya gano'n kakilala. Hindi kaya posibleng 'yun ang kanyang tunay na tatay? O kaya hindi naman kaya posible na 'yun kasi naturalized siya, Oh, pinili lang nila na maging Pilipina siya dahil nga bata pa siya, baby siya dito siya no'n. Oh. So nung, sabi niya pinanganak siya sa San Juan pero lumaki siya sa Binondo. 'Di ba ang daming question sa buhay sa pagkatao po nito ni Cassie. Kaya nag-aral 'yan para manipulahin, 'di ba? Yung tatay nila Goo, ata baka isa rin sa sindikato. 'Yun na nga po sinasabi, isa rin po sa sindikato at halos lahat naman ng kalalakihan sa China involved po 'yan sa PLA.
Okey, parang, yung sa mga military service nila mga gano'n. Pero sila, halos lahat ng mga lalaki nila roon, na mga able-bodied person ay member 'yan ng PLA. Noong 2019, she was 19 years old tapos, ang bilis niya naging boss, ng owner ng isang corporation. Yun nga, 'di ba? Yun ang tanong ko, saan galing ang kayamanan ni Cassandra, 'di ba? At saka nung time na 'yan, may umiiral na po tayong ano, AMLAC, 'di ba? So dapat, ang tanong, papaanong nakalusot ni-review ba ng AMLAC saan galing yung mga pera na pumasok diyan? Posible na it was a laundered money, 'di ba, from somewhere else, from Mars, papunta ng Pilipinas. Ang daming puwedeng mga tanong, isipin mo, nakikipagtarayan pa nga siya kay ano, wala lang si Mascareñas, sabi niya. Sabi kasi ni Mascareñas na nang dumating siya, siya pa yung nag-interview rito. Tapos sabi naman niya at saka yung mga ano, yung mga yung shares, yung mga gano'n, lahat, inilipat na sa kanya, na-absorb niya na nung, tinanggal siya, 'di ba, ni Warren. Kasi nga nung time na yun, ano na siya, pasok na siya sa banga, hindi na siya bata, 'di ba? Hindi gaya nung kasama niya si, Harry, 17 lang siya. Ayun, nung naging bossing siya, lagi siyang hindi naman raw siya laging kasama, pero sabi niya 'no, palagi siyang kasama ng big boss, 'di ba? Tsaka 'pag wala yung boss, yung big boss, wala si Warren na dating pulis, dun siya nagulat, nung, sinabi sa kanya ni Barbers na, "Alam mo ba na may mga ano, na may mga bad records siya, no, na nakarating sa amin?" 'Di ba? Gano'n yung ano niya, she was puzzled. Hmm. So hindi ba niya naisip na imbestigahin, sino ba 'tong aking, ninong, 'di ba? Yun ho yung isang malaking possibility na itong mga tungaho ay, tawag dito, mga pinalaki talaga sila para po manipulahin, para sila yung mga maging front, 'di ba? Nagkataon lang dito kina Alice Goo, kina Sheila, hindi nila nagawa na yung kanilang pagiging Pilipino ay maidaan po sa tamang proseso. That is why pineke nila yung birth certificates. Unlike naman dito kay Wesley, na sabi nga una kong narinig nito, sabi, etong si Wesley, ang kanyang citizenship ay Filipino. Pero pansinin nyo, bakit hindi sangkot, walang mga dokumentong nakuha na si Wesley Go ay sangkot dyan sa Pogo? 'Di ba? Bakit etong mga kababaihan? Oh, 'di ba? Alin ba nauna? Hindi ko kasi napanood yung eksena na yan, eh. Nauna ba yung, sigaw ni Adyong na ano, na, "Wag mo akong papaikutin, ha." Sabi niyang ganyan. 'Di ba si Adyong yun? Kahit na genius ka pa. Sino ba yun? Yung gumanon, narinig ko yun, eh. Hmm. Yun nga yung sinasabi ko kasi, etong mga nag-i-investigate diyan, alam na nila, they already knew, 'di ba? Nauna si Adyong, yun. Oh, 'di ba? Alam na nila yung kwento. Kaya nga sinasabi ni Barbers, tama, pulis nga siya, yan rin nakarating sa amin. Oh, so inaral na po nila yan. Tinitignan na lang nila kung magsasabi ka ng totoo, 'di ba? Pero dito ako na ano kahapon nung nalaman ko na, "Uy, teka muna, bakit hinimatay?" No, parang gusto ko ngang tanungin, nakailang CR ba? I wasn't able to ano, to cover live sa Congress kahapon kasi nga yung bagyo, sama ng panahon. May mga madadaanan ako na may mga baha, yun daw naka-cover. Sina Laitera ang naandoon. Yan, sayang nga, sana nakapagpa-picture. Nandiyan, hinimatay, picture tayo. Ay naku, magaling sila mag-probing. Magaling mag-probing. Napapaamin nila lalo si ano, si, Barbers. Galing ng probing. Kay Abante naman, yung pressure, yung, Abante de Gulat na taktika niya, 'di ba, ginagamit niya yon. Pero kulang siya ng, tawag dito, ng, ah, diskarte para maipit. Hindi katulad rito ang pang-ipit na ibig sabihin, hindi yung gugulatin mo o hindi niya akalain na sagot siya ng sagot ng tanong, nahuhulog na pala siya sa ano, sa butas, sa bitag. And then later on babalikan, 'di ba? Babalikan. Gaya ng ginagawa ni Beatrix.
'Di ba? Yung gano'n na, "Tama po, Your Honor. Totoo po yung kanyang sinabi. Based on this number, ganito, ganyan ang kanyang statement, sinabi niya na ganito." 'Di ba? Yun yung magaling, yung maganda. Gano'n kasi sa mga abogado, eh. 'Di ba? Pasagot-sagutin ka, tapos mamaya sabihin sa iyo, 'di ba? Paduano magaling rin. Oo. Okey? So sana po, maisip po 'yan ng mga taga House of Representatives na may possibility na maitakas 'yan dahil po very vital. Gano'n din naman kay Alice Goo. Ingatan dapat si Alice Goo. Maging si Sheila Lia, lahat 'yan ingatan yang mga babae na 'yan para mapiga ng todo-todo, 'di ba? Para magkaalaman talaga, malay ninyo yung, alam niyo naman, 'di ba? Sino ba yung Lord of Pogo, of Philippine Pogo? Yung Panginoon ng Philippine Pogo, yung creator, 'di ba? Oh, tapos, sino ho ba, baka mamaya, etong, Panginoon ng, Philippine Pogo, ng Evil Pogo, dalawa kasi 'yan, yung Good Pogo that I knew since, 2008, etong, Bad Pogo na 'to, eto bago lang, panahon lang ni Duterte, 2016 sinimulan nilang ipasok dito 'yan, i-process ng, PAGCOR, 'di ba? Kaya lang kulang ng mga batas hanggang sa eto na, ipinasok yung EO number 13, 'di ba? Okey, sabi ni ano, JDB ang tip ko lang diyan, kung sino ang mga kamag-anak ni Ong sa Pinas. Kasi yang mga Ong na yan makikaugnayan yan sa isang politiko na Filipino-Chinese, 100% yan galing sa'kin. Oh, okey, sino kaya yun? Politiko na yun. Politiko, hindi negosyante, 'di ba? Sinigaw rin, sana niya si Sara sa budget hearing. Hindi, malay mo sisigawan niya rin yun. Kasi yung budget briefing na yun, it's not the right time or perfect time para mag-ano, tawag dito, magpakita ng pangil. So, the best thing na magagawa lang ng mga kongresista ron ay ngumiti lang, ngiting tigre. Gano'n lang. Nagpipigil nga lang daw sila, 'di ba? Pero pagdating na niyan sa ano, sa budget hearing talaga, na kung saan, bubusisiin na per line item nila, naku, 'di ba? Pagka gago-gago, yan, diyan na. Baka mamaya mainis sila, "Mr. Chairman, I move the blah, 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 zero." Kasi kaya po nilang i-zero, kaya nilang bawasan, tapyasan yung pondo. Pero hindi lang nila kayang gawin, mag-move para dagdagan, gano'n. Okey? Alright, so iwan na natin ito.